Isang makasaysayang pangalan sa politika ng Pilipinas ang tuluyan ng nagpahinga. Ngayong araw, kinumpirma ng pamilya na pumanaw na si Juan Ponce Enrile, sa edad na 101. Isang dulo ng isang napakahabang kwento, kwentong puno ng kapangyarihan, kontrobersya, at kontribusyon sa kasaysayan ng bansa. Marami ang nagulat sa balita, at marami ring nagbalik tanaw sa kung sino si Enrile at ano ang iniwan niyang marka sa politika. Bandang alas 4:30 ng hapon ngayong 13 ng Nobyembre taong 2025, iniulat ng pamilya na pumanaw na siya matapos ang ilang araw sa intensive care unit dahil sa pneumonia. Ayon sa anak niya, si Papa ay tahimik na sumakabilang buhay, napapaligiran ng aming pamilya sa loob ng aming tahanan. Kaagad kumalat ang balita sa social media, na may halo ng pakikiramay at pagbabalik tanaw sa madilim at maliwanag na bahagi ng kanyang buhay. Kung may isa mang simbolo ng tibay at tagal sa politika, si Juan Ponce Enrile na siguro iyon. Abogado, ekonomista, mambabatas, at minsang tagapagtanggol ng diktadura, kalaunan, isa rin siyang kritiko ng rehimeng kanyang sinuportahan. Ipinanganak noong 14 ng Pebrero taong 1924 sa Cagayan. Nakita niya halos lahat ng yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, mula sa Commonwealth, martial law, EDSA Revolution, at modernong politika sa ilalim ni Marcos Jr. Si Enrile ay nagsilbi sa gobyerno ng mahigit 6 na dekada, mula kay Ferdinand Marcos Sr., hanggang kay Rodrigo Duterte, at maging sa kasalukuyang administrasyon. Hindi pwedeng pag-usapan si Enrile nang hindi binabanggit ang martial law. Bilang Minister of Defense noon, isa siya sa mga pangunahing taga-suporta ni Marcos Sr., at nagpatupad ng mga kautusan laban sa mga kalaban ng gobyerno. Ngunit sa EDSA 1986, isa siya sa mga bumaligtad, kasama si Fidel Ramos, na nagpasimula ng makasaysayang pag-aalsa ng sambayanan. Kontrabida sa simula, pero naging simbolo rin ng pagbabago sa huli, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi malilimutan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng EDSA, bumalik siya sa Senado, nakilala bilang isa sa pinakamatalinong mambabatas ng bansa. Naging Senate President at Minority Leader, at naging utak sa likod ng ilang batas na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ngunit tulad ng dati, hindi nawala ang kontrobersya, kabilang ang pork barrel scam noong 2013. Bagaman nakulong siya, pinayagan siyang magpiyansa dahil sa edad at kalagayan sa kalusugan. Sa nakaraang mga taon, bihira na siyang lumabas sa publiko. Ngunit kamakailan lang, muli siyang napabalita matapos italaga bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming nagtaka kung kaya pa niya sa edad na higit 100, ngunit muling nagpakita si Enrile, malinaw ang isip at paninindigan hanggang huling sandali. Pagkabalita ng kanyang pagpanaw, sumabog ang social media sa mga pakikiramay at alaala. Iba ang pananaw ng publiko, bayani para sa ilan, kontrobersyal para sa iba, pero iisa ang katotohanan, bahagi siya ng kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa mga malalapit sa kanya, hindi lang siya politiko. Isa siyang ama, asawa, at lolo na may kakaibang disiplina, workaholic hanggang sa katandaan, mahilig magbasa ng history at economics. Kahit maraming kritiko, hindi may kakaila ang katalinuhan at dedikasyon niya sa serbisyo publiko. Maraming aral ang may iwan ng kanyang buhay, tatag, determinasyon, at ang kahalagahan ng pananagutan sa mga desisyon ng isang lider. Ang kanyang buhay ay paalala na ang kapangyarihan ay pansamantala lamang, at darating ang araw ng pamamaalam. Sa mga libro ng kasaysayan, tiyak na isusulat ang pangalan ni Enrile bilang isa sa pinakamaimpluwensyang lider ng bansa. Ang kanyang kwento ay paalala sa lahat na kahit gaano katagal ang buhay, ang epekto ng mga aksyon mo sa iba ay maaalala at pag-aaralan. Column, Juan Ponce Enrile. Isang siglo ng kasaysayan, politika, at kontrobersya, ngayon ay nagsara na. At tulad ng sinabi niya noon, ang buhay ay parang laro ng politika, kailangan mong matutong tumindig kahit ilang beses kang madapa. Maraming salamat, at naway magpahinga ka na sa kapayapaan.